Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson nagsalita na sa pakikipagsabwatan ng mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya sa pamilya Marcos. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at mainit ngayon na pinag-usapan ang binitiwang salita ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson laban sa kabulukan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa maanumalyang flood control na maituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga korap na politiko sa ating bansa, na pinangunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamalaking proyekto sa gobyerno ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya, na ayon pa sa isiniwalat ni Chavit Singson na isa sa mga kontraktor ng mga pamilya Marcos, lalo na sa bayan ng Ilocos Norte, na dapat ito ang unang imbestigahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya,
na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapa, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa ibisigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. Dahil nga sa kaliwat kanan korupsyon ngayon ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay sinusuka na ng mga galit na taong bayan na ang balitang may gagawing malakihang rally sa buong bansa na kung saan nanawagan na ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavez Singson na dapat pangunahan ng mga kabataang estudyante ang protesta laban sa mga tiwaling politiko at kabulukan ng gobyerno na pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Wag silang pumasok hanggat di bumababa yung mga opisyal natin na kurap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga estudyante. So, dito sa politika, sir, may nakita naman namin na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir. Saan ba? Sa dito sa politika, pero nakikita ang politiko na bumaba sa pwesto dito sa corruption. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas eh. Maganda na po, ETA na 98.3 FM. Good. Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICI. ICI, itong ano? Oh, pampang ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Dave Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. So, kaya ko nang sabi ko, nandun na mo sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliisama mo yung usapin. Well, ang nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Pahuli yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon.
Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!